saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon kung gaano po ka-epokrito, no? Itong media, itong mga oligarko, itong mga kaparian, yan, sama-sama na naman sila. Ito pong impeachment ni BP Sara, labanan po to sa isang panig ng mga kaparian, oligarko, media, kasabwat, no, ni Ontiveros at saka nito ni Pimentel, no? Sa isang banda naman po si versus BP Sara at totoong taong bayan, yung mga mahihirap po. Yan. Nililin lang na naman kayo nila Ontiveros, nila Pimentel, nitong mga kaparian, sa pamamagitan ng mga universidad na to. Tignan nyo kung anong uri ng universidad yung dala-dala nila. Universidad po ng mga mayayaman, no? Muli at muli at muli po tayong pinaiikot ng mga oligarko. Ayan po yung pagbabalik nila. Bakit po sila gigil na ma-impeach po si BP Sara? Dahil po sila ay mga oligarko, no? Ayaw na po nilang bumalik muli ang isang Duterte dahil naranasan na nila, nakaranas na po itong mga oligarko na ito, yung mga mayayaman, no, na isang politiko na galing sa Mindanao, isang mayor na galing sa Mindanao, ay talagang na checkmate po sila sa kanilang legal na pagnanakaw sa mga tao. Yan po. Kanino kayo sino nagsasabing taong bayan sila? Wala po silang maipakita. Anong taong bayan ang may gusto kay BP Sara na ma-impeach? Ang katotohanan po, yung sinasabi niyong taong bayan, 32 million ang bumoto kay BP Sara para siya ay mag-vice president. Sino yung tinatawag niyong taong bayan? Wala na tayong diretso na agad. Wala nang intro-intro, banat na agad. Sino yung tinatawag niyong taong bayan? 32 million ang bumoto. Ikaw, Risa Ontiveros, at ikaw, Pimentel, ang taong bayan. Pang-ilang ka nga, Risa Ontiveros? Pang-ilang ka nga? Pang-11 ka ba o pang-12? Kulelat ka eh. Kulelat ka. Tapos sasabihin mo yung salita mo, taong bayan. Nire-represent ba ng mga kaparian na may-ari ng De La Salle University, may-ari ng Ateneo, may-ari na Sambeda, may-ari ng Adamson, may-ari na UST? Huwag kayong palinlang dyan. Akala nyo lahat yan? Panay mga pari yan. Mga mayayamang kaparian sa Pilipinas. Noon pa sila naghahari, noong panahon pa ng mga Espanyol. Wala na pong Espanyol. Hanggang ngayon, sila pa rin na maghahari sa mga utak ninyo. Hanggang ngayon. Kulelat nga. Si Pimentel, talo yan. Yan ang taong bayan. Talo ka nga eh. Sasabihin mo, nire-represent mo taong bayan. Hindi ka nga nanalo sa Marikina eh. Anong pinagsasabi ninyo? Panay kayo mayayaman. Media, ano kayo? Kayong mga media. Tauhan kayo ng mga oligarko. Huwag po natin lituhin ang sarili nyo. Hindi porkit sinasabi nila na taong bayan, kayo yun. Hindi po kayo yun. Ang taong bayan na sinasabi niyan, ilan ang pumirma? Milyon ba ang pumirma? Para matanggal si BP Sara? 200 mahigit na congressman. Yan ba ang taong bayan? Yung 200 mahigit na congressman? Pagsama-samahin yung boto ni Pimentel, ni Risa Ontiveros, hindi aabot yan sa boto ni Bato. Kung merong may karapatan na magsalita ng taong bayan, si Bato, si Bongo, number 1 at number 3. Tigil-tigilan nyo nga kami sa katataong bayan nyo. Ang gusto ng taong bayan, kaya na number 1 si Bato, ay si Bongo. Ang gusto ng taong bayan, kaya number 3 si Bato.
matigil yung impeachment kay BP Sara? Kinonsulta niyo ba yung taong bayan? Ito sa pagitan ng mga elitistang narito nakabase sa Kamaynilaan, yung mga eskwelahan ng mga pari na panahon pa ng mga Espanyol naghahari na sa atin hanggang ngayon. Hanggang ngayon, kayo pa rin ang masusunod. 32 million ang bumoto dyan. Ilan lang kayong mga pari na may-ari? Ilang university lang yan? Kayo na masusunod? Kayo na ang taong bayan? Utot nyo. Asan yung mga sinasabi niyong taong bayan? May milyon na ba kayong lumabas para pakita na suporta? Kayo ang nasusunod? Kayo ang taong bayan? 200 mahigit na congressman, ano kinaso nila? Magtotohanan tayo, magkano ninakaw ni BP Sara? Wala nga silang masabing ninakaw eh. Ang sinasabi nila, piatos-piatos, piatosin yung mukha nyo. Tandaan nyo, yung taong bayan, nanonood sa inyo, gigil na ang taong bayan. Sige, ituloy nyo. Yung mga katarantaduhan nyo. Taong bayan. Talo nga kayo, taong bayan. Umaamin nga si Marcos na natalo kayo. 200 taong bayan, 200 na congressman. Utot nyo, ang mga taong bayan nang gigigil na pinanunood kayo. Ngayon, dinadahilan nyo, konstitusyon, nasan kayo nung pinadakip? Nasan kayo nung dinakip si Tatay Digong, dinala sa, hindi ba nilabag ang konstitusyon ng Pilipinas? Yung konstitusyon nyo, laban lang sa Duterte. Pagpabor sa Duterte, hindi nyo kinukot yung konstitusyon. Nanggigigil na kung gaano kagigil si Bato, ganun kagigil ang taong bayan nanonood sa mga pinaggagawa nyong oligarko, kayong mga kaparian. Nililihim nyo yan, mga pari at oligarko, nagsasama-sama na naman kayo. Lolokohin nyo na naman ang taong bayan. Mga pari lang yan, mga oligarko at media. Sino ba yung media? Tauhan ng mga oligarko. Taong bayan kayo ng taong bayan. Talo nga kayo eh. Taong bayan. Ba't marami ba yung mga Ateneo? Atenista? Marami ba yung lasalista? Kailan pa kayo dumami? Huwag kayong pag nanggigil yung totoong taong bayan, makikita po ninyo. Yan lang ang kaya mong ipuna. Talsiko, lumalaway. Tanga ka kasi. Sagutin nyo yung taong bayan ba kayo? 32 million bumoto dyan. Hindi nyo nga masabi kung magkano ninakaw eh. Sabi lang kayo, Inday Lustay. Magkano ang ninakaw ni Inday? Saan napunta pera? May mansion ba? May pinagdalhan ba ng pera? Asan ang paper trail? Wala kayong kaso. Niloloko nyo lang yung taong bayan at hindi na nagpapaloko sa inyo ang taong bayan. Huwag nyo gamitin ang taong bayan. Ginagamit ninyo, kulelat ka nga eh. Rizal Tiberos, kulelat ka nga eh. Sinasabihan mo taong bayan, number 1 ng mga Duterte nung nagdaan. Bakit? May bumoto ba loyalista kay Bongo? May bumoto ba Dilawang kay Bongo? Wala. Purely Duterte votes yan. 32 million. Gusto lang ng 200 congressman na tanggalin dahil si Martin yung amo nila, gusto nila maipwesto. Utot ninyo. Ang taong bayan pinagsasabi nyo? Taong bayan. Mga elitista kayo. Yung taong bayan nyo, kumakain sa kaldero. Pakatangan nyo. Hindi kami ang taong bayan. Nagpaplato kami kahit 10 piso. Hindi kami kumakain sa takip ng kaldero. Yan ang mga elitistang mga kunwaring taong bayan. Alam nyo ba, kala nyo ba natutuwa ang taong bayan na ginagamit nyo sa mga katarantaduhan nyo? Oo, kayong mga pare, nagsasama-sama na naman kayo. Kasama ng mga oligarko.
Tagal-tagal nyo na naghahari sa Pilipinas, panahon pa ng Espanyol. Ilan ang bayaning pinapatay nyo? Kayong mga pare, di pa kami nakakapagigante sa inyo. Ininyo. Mula kay Rizal, Bonifacio, lahat ng mga bayani namin, hanggang bayaning si Digong Duterte, pinakulong ninyo, sama-sama, mga oligarko, kaparian. Bakit tahimik kayong mga pare? Nung si Duterte dinala sa kasi gusto niya yun. Gusto niyo yun. Sino yung mga nangungunang magdemanda? Yung paring addict daw, di ba? Kasama niyo yun. Wala kayong kala nyo nananahimik ang mamamayang Pilipino. Tigil-tigilan nyo kami sa taong bayan nyo. Risa Ontiveros, taong bayan mo yan. Talo nga kayo eh. Problema nyo eh, no? Problema nila si Robin Padilla. Umami na si Robin, naglilingkod lang sa mga Duterte. Bakit? Hindi ba Pilipino yung mga Duterte? Hindi ba Pilipino yung mga Duterte? Hindi ba sila binoto ng 32 million si Sara Duterte? Dapat ba hindi pinagtatanggol yung mga Duterte? Ang pagkakaiba lang ni Robin Padilla na sinasabi niya Duterte ko, kahit sunugin ako, mangangamoy Duterte ko. Kayo, mga ipokrito kasi kayo. Dahil tauhan kayo ni Martin, tauhan kayo ni Marcos, tauhan kayo ng Araneta Romualdez Marcos. Tauhan kayo. Pero sinasabi nyo, taong bayan kami. Taong bayan. Yan ang gusto ng taong bayan. Ang gusto ng taong bayan, flood control program. Ang gusto ng taong bayan, ayuda. Ang gusto ng taong bayan, lokohin paulit-ulit sa 20 pesos na bigas. Yan ba gusto ng taong bayan? Walang proyekto, baon sa utang. Yan ang gusto ng taong bayan? O gusto ng mga oligarko? Gusto ng mga kakampi ni Marcos? Hindi yan gusto ng taong bayan. Laganap ang droga, yan ang gusto ng taong bayan? Sabi? Sino may sabi? Meron bang eleksyon na nagsabi na ayaw na namin kay BP Sara? Hindi, sinabi ng Sarbing, no limit tanghiri. Ginamit nyo pa yung no limit tanghiri ni Rizal para magpauso yung mga lintik na, sinabi yan ng mga Octo Arts dancers. Hindi kayo ang taong bayan. Ang taong bayan, yung 32 million na bumoto kay BP Sara. Ang taong bayan, yung 28 million na bumoto kay Bongo. Yan ang taong bayan. Yung mga yung taga Luzon, Visayas, Mindanao. Solid Visayas, Mindanao. Yan ang taong bayan. Kayong mga nakatira lang sa Kamaynilaan, kayo nakapaligid, amo nyo ng mga oligarko, yung kanaan ng oligarko at ng mga kaparian, yan ang susuporta ng taong bayan? Utot ninyo. Di kayo ang taong bayan. Ang taong bayan, yung umiyak nung pinakulong nyo si Tatay Digong. Ang taong bayan, nung lumabas na nagsasabi, ayaw namin ng impeachment. 2 milyon na nagsabi, ayaw namin ng impeachment. Yan ang taong bayan. Sa Luneta pa lang yun. Yung umiiyak, nawina, walang hiya ninyo. Kayong mga oligarko, kasama yung mga kaparian yan. Winalang hiya ninyo yung binoto ng taong bayan, yung minahal na si Tatay Digong. Yan yung mga nagalit, yan yung mga taong bayan. Kayo ang taong bayan, utot nyo. Ito ay labanan ng mamamayang Pilipino laban sa mga oligarko, mga kaparian na ginagamit ninyo ang inyong mga eskwelahan. Laban sa mga mahihirap. Hindi kami. Huwag kami. Don't us. Ipokrito kayo lahat. Kayong mga pro-impeachment,
Ipokrito kayo lahat. Bakit kayo ipokrito? Talaga naman. Ipokrito kayo. Kumibo ba kayo ng may isang dating pinuno ng bansa, mahal na mahal ng tao? Saan nakalagay sa konstitusyon ng Pilipinas? Konstitusyon kayo ng konstitusyon. Saan nakalagay sa konstitusyon ng Pilipinas na nagsasabi na ang isang matinong pinuno, ang pinunong naglingkod, pinakamaraming nagawa para sa Pilipinas. Pinatahimik ang mga lugar nating lahat. Pinakamaraming nagawa para sa Pilipinas. Sa'yo, pinakamaraming nagawa sa'yo. Ikaw na nanonood niyon, pinakamaraming nagawa sa'yo. Hindi nagnakaw. Saan nakalagay? Alam nyo, ang ganyang mga tao, ha? Si Tatay Digong, bawal lang sa atin magtayo ng rebulto habang buhay pa. Pero si Tatay Digong, siya siguro ang exemption na buhay pa, pwede nang ipagtayo ng rebulto. Dahil sa dami ng ginawa ni Tatay Digong, sa dami ng ginawa sa atin, bilang ganti, ipakukulong ninyo, hindi dito sa Pilipinas, sa ibang bansa. Ipakukulong ninyo dahil nasaktan ng mga oligarko, hindi nakapagnakaw ng 6 na taon. At ang mga kasabwat nilang mga kaparehan ay nilantad ni Rodrigo, nilantad ni Cardinal Rodrigo sa mga katiwalian ninyo. Kaya galit na galit kayo kay Rodrigo, hindi ba? Galit na galit kayo kay Cardinal Rodrigo dahil si Cardinal Rodrigo lamang ang nakapaglantad ng mga katiwalian ninyong mga oligarko, ninyong mga kaparian, ninyong mga taga-media. Tanging si Cardinal Rodrigo lamang ang hindi lumuhod sa mga media, sa mga oligarko at sa kaparian ng Pilipinas. Dahil ang pinaglingkuran ni Tatay Digong for 6 years, ang pinaglingkuran ni Cardinal Digong ay ang mga mamamayang Pilipino. Ang tunay na taong bayan. Minahal namin si Digong. Kaya umiiyak kami. Galit na galit kami. Tapos nagsasalita kayo para sa taong bayan. Para lang ang kanyang anak naman ang inyong walang hiyain. Hindi na kami papayag. Hindi kami papayag. Mga damaso kayo. Lumantad na kayo. Ang tagal nyo na nahimik, no? Ngayon, lantad na mga damaso. Damaso. Kayong mga damaso. Oh, isa-isahin po natin. Sabi nila, si Robin daw, isa lang ang pinaglilingkuran, mga Duterte. Hindi kasi peke si Robin Padilla. 'Di ba? Hindi siya peke. Kaya yung sinasabi ninyo, teka lang, magpapa-electric pan lang tayo. Bigla akong pinagpawisan sa mga pinaggagawa ko. Kaya si Robin Padilla, tapat siya 'di ba? Tapat siya na Duterte siya. Pero ang Duterte, ano po bang masama na sumuporta ka sa mga Duterte? May ginawa po ba yung mga Duterte na masama sa Pilipinas? Wala naman eh. Yun yung sinasabi namin eh. Kalma lang tayo. Di ba? Kalma-kalma lang tayo. Tubig muna tayo. Kasi talagang nakakabwisit na po mga kapatid. Okay, maganda rin po yung sinabi ni no? Papakita rin po natin na ipokrito sila. Sa sinabi po ni tama naman yun eh, 'di ba? Sa totoo lang po,
Masama po ba sumuporta sa mga Duterte in the first place? Eh kayo nga, hindi nyo lang sinasabi. Sinusuportahan nyo rin naman yung palpak na gobyerno. Di ba? Lahat to pagsuporta eh. Risa Ontiveros tsaka mga kaparian. Mga may-ari ng, kunwari may-ari ng mga eskwelahan, di ba? Pero mga kaparian lang po yan. Okay. Tignan po ninyo. Isa-isahin po natin. Meron pong sinabi rito maganda si ano. May maganda pong sinabi si Senator Cayetano. Be consistent sa panawagan kung sa impeachment, di ba? Sabi nyo, impeachment ay nasa konstitusyon. Tama? Tama yun. Pero maging consistent kayo. Bakit? Nag-file po si Cardema ng impeachment laban kay Pangulong Marcos. Kamakailan lang. Nag-file po. Si Cardema po, siya po yung chairman ng Duterte Youth. Nag-file po siya. Dati po siyang sa youth. Ano bang ni Cardema? Basta USEC siya ng Okay. Nag-file siya laban kay Marcos. Katulad lang din yan ng pagpapile, di ba? Tinanggap ba? Tinanggap po ba ng House of Representatives? Hindi tinanggap. Hindi po tinanggap ng House of Representatives yung pinail ni Cardema. Party list po na Duterte Youth. May karapatan ba sila mag-file? Meron, sabi nyo eh. Kahit sino merong karapatan. Meron na bang nag-file kay BBM para i-reject yung kanyang impeachment complaint? Wala pa po. Kaya hindi pa po existing yung 1 month ay yung 1 year ban. Okay, ano po yung punto ko? Ang punto ko po, may nag-file po ng impeachment kay BBM. Ano po ang sabi ninyo? Dapat hindi tinutulugan. Di ba? Yan yung bukang bibig ninyo eh. Dapat ina-actionan agad. Pag may nag-file ng reklamo, complaint, a-actionan agad. In-actionan po ba hanggang ngayon? Wala pong action hanggang ngayon. Nag-file din siya ng impeachment. Meron po bang basis? Paano natin malalaman hindi nga in-actionan? O, ang tanong, nasan yung mga pare nung hindi in-actionan yung impeachment ni Cardema? Nasaan si Risa Ontiveros at si Pimentel? Wala. Kasi applicable lang yung impeachment sa Vice President ayon sa mga utak nila. Dahil ang gusto lang nila matanggal, yung Vice President. Bakit naman nila gusto matanggal yung Vice President? Nakaka-apekto ba sa patakbo ng bansa yung Vice President? Hindi po. In fact, kung wala na po siya, eto magtotohanan tayo May nakita ko lang yung drawing. Kung wala po siyang hinahawakan na agency, kung wala po siyang hinahawakan ng department, kasi nag-resign na siya sa DepEd. Spare tire na lang po talaga si VP Sara. Ngayon, kayo po, kung kayo po ay nagmamaneho at kakarag-karag yung hindi tayo makarating sa pupuntahan natin, maya't maya may sira. Ang papalitan nyo po ba yung spare tire? Hindi po ba? Ang papalitan nyo po ba, may sasakyan kayo, papunta kayo ng Baguio, galing kayong Bulacan. Sa kalumpit pa lang, tumitirik na kayo. Ang buo naman yung mga gulong, walang problema. Yung sasakyan na, kasi palpak yung driver eh. Ang papalitan nyo, yung spare tire, bakit gigil na gigil kayo sa spare tire? Kasi may gusto kayong ipalit doon sa spare tire. Mga oligarko, mga kaparian, at media, nagsama-samang mga tolongges. Sa takbo ng Pilipinas, sa dami ng korupsyon sa gobyerno,
Ang papalitan ninyo, hindi yung nagpapatakbo, napalpak. Hindi tayo nakakarating eh. Yung nananahimik na spare tire na gagalawin lang siya pagka nabutas yung gulong, yun ang papalitan nyo. Hindi po siya nakakaapekto sa pagtakbo ng sasakyan. Di po ba? Wala po siyang kinalaman kung tayo makakarating sa Baguio o hindi unless na may masira, doon lang siya magkakaroon ng silbi. Kung hindi tayo nakakarating sa dapat nating paroonan, ang sisisihin nyo ba yung spare tire na nakakabit lang naman siya sa likuran o nakatago lang siya sa ledgi-ledgi? Yun po ang ginagawa natin eh. Sa totoo lang po, palpak ang patakbo sa Pilipinas. May kinakailangang palitan. May kinakailangang baguhin. Baguhin natin yung spare tire. Di po ba mga kaparian? So ano po yung purpose ng lahat? Hindi po para mapatakbo ng maayos yung Pilipinas. Ang ginagawa ninyo lahat, hindi po yan para sa ikabubuti ng tinatawag ninyong taong bayan. Di po ba? May nakita po kayong lubak. Dapat po iwasan nyo, di ba? Kung kayo po nagmamaneho, may lubak, wala naman kayong kasalubong, iwasan nyo. May lubak. Dinaanan mo pa rin, lumubog ka. Ibig sabihin, hindi natin nilulutas yung mga tunay na problema eh. Mga kaparian, oligarko at kayong media. Bulag kayo sa tunay na problema, yung gawa-gawang problema na Mary Grace Piatos. Ano ba kinalaman natin sa pagiging COA? Sige, gaano kayo ka-ipokrito? Ano ba ang pinagmulan ng lahat ng yan? Pinagmulan ba dahil nagbanta si BP Sara? Yun yung number 1 nyo, di ba? Pinagbantaan niya yung first family. May kondisyon yung pagbabanta na yun. Kung hindi nyo pa alam, sabihin ko yung kondisyon. Pag ako tinigok ng mga to, maghihiganti. Meron na ako sinabihan na ipaghiganti ko dahil sila magpapatigok sa akin. Yun yung kondisyon. Pero bago pang punta ron, yun po yung out of galit na eh. Di ba? Galit na kasi pinakukulong na yung mga tauhan. Kinukontempt na. Pinakukulong ng walang kaso. Nasa konstitusyon po ba na dapat may makulong ng walang kaso? Wala po. Dapat bago ka makulong, may kaso ka. Bago ka makulong, dapat tumakbo yung kaso mo. Kung wala kang abogado, bibigyan ka pa ng abogado. Dapat, bago ka makulong, kinakailangan mo munang mapatunayan na ikaw ay nagkasala. Kinakailangan mo nang patunayan na nag-ako sa'yo na ikaw ay may sala. 6 months si Grijaldo nakulong. May kaso ba? Wala. Bakit nakulong? Sabi ng mga congressman, the same people na nagsabing impeach si BP Sara, yun din po nagpakulong kay Grijaldo. Tanong ko sa mga kaparian, may-ari ng eskwelahan na nagkataong mga pari din, no? Sa mga oligarko at sa media na tauhan ng mga oligarko. Tanong ko lang sa inyo. At kay Risa at kay Coco Pimentel. Ang tanong ko sa inyo, may statement po ba kayo sa pagkakakulong ni Grijaldo ng walang kaso? Sasagutin ko na kagad, wala kayong statement. Nasa konstitusyon ba na dapat hindi makulong ang isang tao na walang kaso? Opo. Pero may statement ba kayo? Wala. Statement lang yan, ha? Wala kayong statement. Tatay Digong, sabi sa konstitusyon, right to life, liberty, and property.
Right to life, liberty. Tinanggalan ng liberty si Tatay Digong. Na-korte na ba si Tatay Digong bago siya tanggalan ng liberty? Hinarap ba man lang siya sa korte? Hindi siya hinarap. Dinerecho sa kulungan. Saan sa konstitusyon na po pwede na ikulong ang isang Pilipino nang hindi hinaharap sa sa hukuman? Pwede po yan. Ginawa po yan ng mga taga-Netherlands noong unang panahon. Nanguha sila ng mga alipin. Kaya yung Netherlands, walang problema. Bakit? Sanay sila eh. Nanguha sila ng mga alipin sa Africa. Hukuman ba? May hukuman doon? Wala. Kuha kami alipin, bebenta namin. Boss Badong, alam nila na masama ang palakad ng bansa. Ayaw nilang batikusin. Kasi ang tire na pangpalit, ayaw nila. Pag napalitan na si BP, saka sila kikilos. Correct. Tuloy natin yung kwento. Yung mga Netherlands, bakit nila tinanggap? May nagbago ba dyan sa mga yan? Sanay sila nangunguha ng alipin. Wala pong hukum-hukuman yung pangunguha nila na alipin. Ang tingin sa atin ng mga taga-Netherlands, ganun, maliit. Kinidnap ba yan? Amin na yan. Wala silang pakialam kung kinidnap, hindi nirap sa hukuman. Basta may nakahandang kulungan kay Digong. Nangangalap pa lang ngayon ng mga testigo. Kulong muna bago ebidensya. Saan lang mangyayari yan? Sa mga bansang marunong o sa mga bansang sanay mang alipin ng kapwa. Bilib na bilib si Pat Savillo. Huwaw, napapahuwaw siya. Napapahuwaw ka ba, Pat Savillo? Meron ba kayong statement kay Tatay Digong? Wala. Alam nyo na rin din na si Paulo. Kanina nakikita ko. Sa lahat, sabi sa lahat ng mga naging biktima ng mga adik, lumabas na kayo, kumibo kayo, magsumbong na kayo. Lahat ng biktima ng adik, ano pa ba? Lahat ng biktima ng pinalalabas na ni Paulo Duterte para hindi one way. Kasi yung mga Duterte nagtanggol sa inyo eh. Ipokrito itong mga pari. Ipokrito kayong mga oligarko. Ipokrito kayong media. Ipokrito ka, Risa Ontiveros at Pimentel. Bakit? One way yung pagtingin nyo eh. Tapos sasabihin nyo, kayo nagre-represent sa taong bayan? Talaga? Kayo nagre-represent sa taong bayan? Taong bayan tong umaayaw eh. Ano sabi ni Bato? Bakit? Yung taga-Visayas at Mindanao, ayaw nila ng impeachment. Isusulong ni Bato at saka ni Robin Padilla yung pag-ayaw ng taong bayan sa impeachment. Di ba? Yan yung mangyayari mamaya. Huwag kayong mga senador, makinig kayo sa boto. Hindi po sa salita ni Hontiveros, sa salita ng mga pari, statement lang ng mga pari yan eh. Statement lang yan na may-ari ng mga eskwelahan na nagkataong mga pari din eh. Ang tagal nyo nang niloloko mga Pilipino, kayong mga kaparian. Matagal na kayo dito. Panahon pa kayo ng Kastila. Marami ng bayaning nagdaan sa inyo. Kayong mga Damaso, manahimik na kayo. Badong, bakit ka galit na galit? Katoliko po kasi ko.
Hindi nyo ako masasabihan na iba kasi relihiyon mo, kaya hindi po, Katoliko po ako. Tignan nyo lahat ng aking mga forms, di ba? Lahat yan. Lahat ng aking mga legal. Religion, Roman Catholic. Pucha, pangalan na pangalan pa lang, Roman eh. Romano tayo, mga Romano. Alam niyo ba yung mga Romano, kaya Roman Catholic? Putay, nalipin nila yung buong mundo. Hanggang ngayon. Wag na muna yan. Wag na muna natin intindihin yan. Dito lang muna tayo sa Pilipinas. Tsaka na yung history ng mga Romano na yan. Romano nga nagpapatay kay Kristo eh. Tapos sabihin nyo na dyan kami. Tayo nagpapayaman dyan sa Roma. Hindi nyo ba? Wag na po nating guluhin ang inyong mga paniniwala. Dito lang po tayo sa ginagawa ng mga leader natin panrelihiyon. Patsabilyo, ikaw ang umalis dito, lalong hindi ka kawalan. Pinaalis mo pa ako sa Katoliko. Saan ako pupunta? May forms. May form na lahat ng mga anong tawag dyan? Patutunayan ko na ako ay hindi Katoliko. Patutunayan ko na Katoliko ko. Hindi ako nagsisimba linggo-linggo. Ano pa? Naniniwala ako sa fiesta. Baka nagdududa kayo na Katoliko ko eh. Palalayasin mo ko, narito ako sa sarili kong channel. Pucha. Ikaw ang lumayas dito kung ayaw mo na makinig. Rending-rendi ka na ba? Tama, tambayan, hindi taong bayan. Korekto si Asil. Yun eh. Ako, it will boil down sa pagiging ipokrito. Kasi kung naniniwala kayo sa sinasaad ng sinasabi niyong konstitusyon, ayan no, si Cardema, buhay na buhay, nag-file ng impeachment laban kay BBM, hindi pinapansin ng House of Representatives, walang kumikibo sa inyo. Hindi ba taong bayan na may gusto niyan? Hindi, basta Duterte, hindi yan. Kontrabida kasi Duterte, hindi. Di ba? Duterte niya eh. Ipokrito kasi kayo. Ayun ang patunay. Ano ginawa kay Cardema? 2.3 million ang boto ng Duterte youth. Number 1 na party list sa lahat ng mga OFW. Number 1 na party list dito sa mga absentee voting. Duterte youth. Bakit? Gusto na ng mga pulis, sundalo, OFW yung Duterte muli. Nagustuhan nila yung palakad ni Duterte. Nagustuhan nila na pag may namamatay sa kanila, na pinatay ng mga rebelde, mga terorista, etc., nakikiramay yung presidente ng Pilipinas. Gustong-gusto nila yun. Gusto nila yung totoong proyekto. Dinoble ang kanilang sweldo. Totoong proyekto yun eh. Naintindihan nyo? Hindi yung 20 pesos na bigas. Hoy, thank you po. Thank you po, Mr. President. Saan po kami makakabili? Hanapin nyo. Sa piling. piling lugar lang sa Cebu. Sa Cebu lang pala. Hindi. Ano pa yun eh. Sa iba ko blinak to eh. Si Patsabilyo sa TikTok yata. Ito sa Facebook to eh. Ipokrito ang tumututol ang pro Sara impeachment na ayaw namang ipasa yung impeachment laban kay BBM. Ipokrito kayo na kinukot ninyo. Si Risa Ontiveros kinukot niya eh. Kinukot ninyo
si Adolf Ascuña, Justice Adolf Ascuña, pagpabor sa inyo, pero hindi kayo naniniwala, kay Adolf Ascuña, same tao, pag sinabi ni Adolf Ascuña na illegal yung pagkakahuli kay pagpapadala kay Tatay Digong dun sa ICC. 'Di ba? Ganun kayo ka-epokrito. Kayong mga kaparian, oligarko, at mga tauhan yung media, ganyan ka-epokrito. At lahat yan, binoboses kayo, ang boses nyo sa Senado ay si Risa Hontiveros. Bradley Gigi, thank you very much sa 199. Yan po ang word of the day natin. Panay kayo epokrito. Wag na wag nyong gamitin ng taong bayan. Wag na wag nyong gamitin. Yan, epokrito din sila dyan sa confidential fund. Lahat po ng COA sinasabi. COA commissioner pala yan si Guanzon. Kaya alam niya. Ano sabi ni Guanzon? Ang confidential fund, ilagay mo lang sa sobre, yun na yun. Yun yung report ng confidential fund. Yan lang po.